Magandang umaga po sa ating lahat at welcome dito sa aking mini hardin kung saan pag-uusapan mo natin sa araw na ito patungkol sa iba't ibang klase po ng aking San Francisco na akin po na collection at naitanim dito po sa aming pamamahay. Ito po ang isa sa pinakamatandang San Francisco na akin pong naipropagate. This is 25 years old na po. Okay, kailangan po itong bunutin doon sa pamamahay ng aking pinsan dahil nagpatayo po sila ng bahay at sayang naman din ko itatapon kaya dinala ko dito at itinanim. So ito na po, ipapakita ko yung resulta. Ito po yung napakalaking puno niya. Ayan, napakatanda na po ng kanyang puno. Okay, temporary ko po siya itinanim dito po sa malaking sako at pinapalago ko muna siya dito ng todo bago ko po siya ilipat sa isang malaking pot. Okay? So ayan po, lumalabas talaga yung kanyang napakagandang kulay at meron pa akong isa dito na napakatandang San Francisco rin na inaitanim. Bago ko lang po itong naitanim. Ayan po, lumalabas na unti-unti yung kanyang mga dahon and hopefully mabubuhay po ito at maging blooming ng isa kong San Francisco. Okay? So ito rin ang isa sa pinaka nagbibigay po ng liwanag sa aking hardin, itong variety na ito. Napakaganda po ng kanyang kulay. So mga kaibigan, kung makahanap kayo ng ganitong klase ng San Francisco dyan sa inyong area, maghanap po kayo o magtanim po kayo nito dahil napakaganda po talaga nito, babagay ito sa inyong area. Okay, ngayon pupuntahan po natin yung aking mga nakapat na mga San Francisco. Ito po yung iba't ibang varieties na nakapat po na San Francisco na inilagay ko po sa isang area. Ang ganito pong klaseng halaman, itong San Francisco po mga kaibigan, this is an outdoor plant. So kailangan po niya talaga ng sikat ng araw, matinding sikat ng araw, para po lalabas ang tunay na kulay ng kanyang mga dahon. Kung gusto nyo pong mag-glow ang inyong mga San Francisco, huwag nyo po siyang ilagay sa may lilim or sa lugar o sa area kung saan hindi po siya masisikatan ng araw dahil hindi po lalabas ang napakagandang kulay ng inyong mga San Francisco. Ayan, ito po ang isa sa napakaganda rin na variety dito na akin pong nakolekta. Ang pangalan nito ay hindi ko po alam pero napakaganda po niya. So napapansin nyo po, malalaking sanga po ang aking tinanim. At meron po ako ito in one pot, 2 varieties po ng San Francisco. Ayan, kaya nakikita nyo yung kanyang kulay. Dalawang kulay po ang lumalabas sa isang pods or minsan tatlong kulay dahil tatlong varieties din po ang aking itinanim. Okay. So ito po yung isa sa varieties natin dito. Ito yung may pagka curly ng dahon. Ayan po, kulot-kulot yung kanyang dahon. Napakaganda din po. Ano siya, talaga naman pong maaliwalas yung kanyang itsura. Okay. Isa pa sa dahilan ko bakit maraming nahuhumaling or nagaganda ng aking San Francisco dahil in one pot, tatlong varieties po ang aking tinanim. Malalaking sanga po na ang resulta po niya ay ganito po kaganda. Okay. So palagi po rin natin tatandaan na ang San Francisco po is an outdoor plant. Ibig sabihin po, kailangan po niyang masisikatan ng araw morning and afternoon para po lalabas ang kanyang totoong kulay. Dahil pag ilagay po natin ito sa may lilim, hindi po lalabas ang kanyang napakagandang gulay. Ang mangyari po niyan, mag-green lang po ang kulay ng kanyang mga dahon. Okay? And then, isa pa sa tips, meron po akong ginagamit dito na organic fertilizer sa halaman na ito. Kaya ganito na lamang po siya ka-blooming, ka-shiny ang kanyang mga dahon. So, panoorin nyo po yung aking video patungkol po dito sa organic fertilizer na akin pong na-i-upload. Okay? At ito pa po yung ibang variety ng aking mga San Francisco na akin pong nakolekta. Ayan po, napakaganda rin po ng kanyang dahon. Napaka-cool, napaka-fresh tingnan. Ito po yung isa pa sa akin pong nakolekta dito. Iba rin yung pagka-yellowish niya, iba rin yung kanyang tingkad ng dahon na talaga pong nag-match siya dito sa ating isa pang San Francisco na ito na napaka-green po ng green, alanganin yellowish yung kanyang dahon. So itong characteristic naman po ng San Francisco na ito, habang na tumatanda, yung ilalim ng dahon niya magiging maroon or magiging purple. Ayan po. Pero pag bagong sibol pa po ng dahon niya, green. Yan po ang kanyang characteristic ng San Francisco na ito.
Hindi po ito katulad ng iba na magiging yellow ang kanyang dahon or magiging pula. Iba rin po itong klase na San Francisco. Ayan po, namulaklak na po siya. So napaka rin po, para siyang blood red yung kanyang kulay pag natamaan po siya ng sikat ng araw. Okay? Ito naman po ay isiniksik ko dito kasi maganda rin po ang kanyang kulay. Talagang blend, match siya dito sa another varieties na itinabi ko po dito sa aking varieties na ito, okay? So mamaya ipapakita ko yung iba't ibang posisyon ng pagtatanim ng aking mga San Francisco para at least malalaman nyo po different varieties. Okay, ayan po, napakaganda ng kanyang kulay, ibang klase rin ito siya na kung titingnan nyo po para lang eto napakatingkad ng kanyang kulay, napaka livelier po ang kanyang kulay, no? Nagmatch siya dito sa ating iba na namang klase ng halaman ng variety ng San Francisco. Ayan, no? So ito yung iba pang nakapat ko na San Francisco na usually po ako nagtatanim po ako sa halaman na ito 2 o 3 sanga in one pot. And then I usually propagate big stem or big branches ng San Francisco. Okay, ito na naman po yung ibang grupo ng aking San Francisco dito. Meron akong na-feature na nauna na nandito rin kasi nga minamatch ko yung kulay niya. Ito siya, ang karakteristik naman niya kapag natsikatan talaga ng araw, maging light, katulad niya yung kulay niya, lalabas yung kanyang kulay. Okay, so pinag-kumpon-kumpon ko po yan siya para maganda po ang kanyang kulay, maganda po ang kanyang presentation. Ito, ibang klase rin po ito mga kaibigan. So, tatandaan nyo po ang mga kulay na ito, mga varieties na ito. Kung makahanap kayo ng ganitong klaseng San Francisco, try to propagate this San Francisco. Okay, ito, iba rin ito. Iba rin ito sa naunang mga San Francisco ko. Napakaganda po ng kanyang kulay, napakatingkad. Yan, kapag nasikatan ng todo ng araw, lalabas yung ganitong klaseng kulay nila. Okay? Hindi nyo po kasi makikilala ang totoong kulay or makikita ang totoong kulay ng San Francisco kapag hindi po siya nasisikatan ng araw. Okay? Ito siya, yung pinapakita ko kanina, ayan, dahil babad ito sa araw, kaya tingnan nyo po ang kanyang dahon, lumalabas po ang napakagandang kulay ng kanyang dahon na talaga pong magiging center of attraction siya kapag tinitingnan nyo po siya sa malayo. Okay, so yan po ang sekreto rin po sa pag-arrange, pag-organize ng San Francisco. Kailangan po maraming varieties na kapag bibigay siya ng iba't ibang aura. Okay, so yan po ang isa sa sekreto natin dito. Okay, so iikot pa tayo dito dahil napakarami ko po ng mga halaman mga kaibigan, pero this time focus po tayo dito sa San Francisco. Okay, tingnan nyo po ang kanyang itsura, ang kanyang kulay, di ba? Napaka-green po ng aking kapaligiran. Pero nang dahil sa San Francisco na yan, nagkaroon po ng kulay ang aking kapaligiran mga kaibigan. Okay? So ito, ayan, ito yung palm tree. Okay? Sa ilalim ng palm tree na yan, nilalagyan ko, tinataniman ko ng iba't ibang varieties po ng San Francisco. Ganyan po ako magtanim po ng halaman na ito. Hindi po ako nagtatanim ng isang varieties lang. Okay? So ito yung unang varieties na naipakita ko na rin, pero ipinapakita ko ulit sa inyo ito para makikita nyo kung paano ko ba siya i-design dito sa aking puno ng palm tree. Ayan, ito po yung napakagandang kulay niya. So ito yung pangalawang varieties na itinanim ko dito sa ilalim ng puno ng mga palm tree. So napakaganda po niyan, spaghetti po ang tawag dyan sa amin. Ito another variety na po yan, na kapag lumaki yan, talaga pong lilitaw din ang kanyang napakagandang kulay niyan. Mag-blend dito sa ating ibang kulay na itinanim dito, isiniksik dito. Ito, ibang klase na naman po ito. Napakatingkad, napakabatik-batik yung kanyang kulay mga kaibigan. Ito yung isa rin po sa center of attraction na talaga pong pag makita mo siya, talaga yung mata mo talagang hihilain sa kanyang mga dahon dahil napakaganda po ng kanyang mga dahon. Okay? So yan po, pinaikot po yan dito sa puno ng palm tree para maging maganda yung ating palm tree. Ayan po. So, meron din po ako ditong varieties ng San Francisco na nakatanim din po siya dito po sa malaking pot, pero 3 sanga na malalaki po. 3 varieties po yan, iba't ibang klase ng kulay. Ito nakita nyo na po yan sa una kong na-feature kanina, yung varieties na yan. At ito rin isa nakikita nyo rin yan doon sa pinapakita kong unang video. Pero
Itong isang variety na ito, ayan, yang maputi na yan, ito. Yan po, kakaiba rin po ang kanyang kulay. Yan po ang isa sa nakita ko dito na talaga pong bagay sila ipagsama-sama ng dalawang varieties na ito. So mga kaibigan, yan po ang isa sa aking mga technique kung bakit po napakaganda at lalong gumanda po ang ating San Francisco. San Francisco is an ordinary lamang po na halaman. Pero pag maganda po ang iyong pagkaplastada, maganda rin po ang kanyang maging resulta. Ito, 3 varieties pero nilagyan ko siya ng maliit na spaghetti. Okay, yan. 3 varieties din po yan. Ito pa, umpisa pa lang yan na mag-bloom. Bagong singit, bagong tanim ko lamang po yan dyan. Okay. Ako mismo ang nagtanim lahat ng mga halaman dito po. Okay. So panoorin nyo po yung iba't ibang klase ng plant propagation ko ng mga videos nandyan po sa aking mga vlogs. Ito po yung aking another potted na mga San Francisco na same din doon sa kabila. Okay. Kung napapansin nyo po mga kaibigan, yung isang varieties ko ng San Francisco, napakarami po. Kasi hindi po ako nagtatanim ng 1, 2, 3, 20 or 10, 10 pababa po ang isang variety ng aking San Francisco. Lalo pa pag gusto ko yung dahon. At pinipili ko po yung mga San Francisco na akin pong itatanim. Kaya napapansin nyo po, talagang halos magaganda lahat ng mga San Francisco. Ito pa. Ito yung isa sa pabida ko po na San Francisco dito. Ito rin po ang isa sa center of attraction na para siyang paggabi ito at masinaga ng liwanag ng ilaw para siyang candle. Okay? So marahil nagtataka po kayo kung bakit ganito na lamang yan kaganda ng kanyang pagkatubo. Okay? So meron po ako, gagawa po ako ng video niyan kung paano po mag-groom ng San Francisco para ganito po ang kanyang itsura kapag lumaki po siya. Okay? Another video po yun kasi hindi po natin maisiksik dito. Okay? So nagtabi rin po ako ng isa pang variety dito. Ito. Napakaganda kasi nito mga kaibigan, lalo pat pang masikapan talaga ito ng araw, talagang lalabas yung kanyang totoong kulay. Marahil mayroon kayong ganitong klase ng mga halaman ng mga San Francisco, ganitong varieties, kaso hindi lumalabas yung natural na kulay niya, yung totoong kulay niya dahil baka itinanim nyo po siya sa area na hindi po masisikatan ng araw. Okay? Meron pa ako ditong itinanim, bago lamang po itong itinanim ko dito sa lupa. Ayan. 4 na varieties din po yan mga kaibigan. Okay, ano na lang kaya maging itsura niyan pag talagang lumaki po yan. Papakita ko sa inyo. Ayan, 1, 2, 3. Ito yung pang-4 sa gilid. So 4 po yan na sanga. Ito yung pang-4 na itinanim ko po mga kaibigan. Okay, so iba-ibang varieties yan, iba-ibang kulay na kapag lumaki yan. Tingnan nyo, napakaganda ng kulay yan. Hindi pa talaga lumalabas ang kanyang totoong kulay. Ito talaga super attractive. Napakaganda po niyan mga kaibigan. So pag makakita po kayo ng mga ganyang klase, huwag nyo na po palagpasin. Napakaganda po niyan kapag lumaki po mga kaibigan. Okay, so ngayon naman po ay dadalhin ko po kayo doon sa isa pang area na naka-landscape po. Ito yung pinapakita ko dito, hindi po ito naka-landscape. Dito sa area na ito naka-landscape po. So exciting po talaga. Pero bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel and please click that notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng mga updates sa akin po i-upload sa aking YouTube channel. Okay, ipapakita ko muna sa inyo yung the whole area ng aking landscape dito para makita nyo ahead of time kung saan po nakaplastada yung ating mga San Francisco na yan. Dahil pag na-feature natin yan isa-isa, at least na-imagine nyo na po. Okay, ngayon lalapitan na po natin yung ating San Francisco. Iba-ibang klase yung mga halaman ko dito mga kaibigan, pero focus muna tayo sa San Francisco dahil yun po ang ating topic ngayon. At gusto ko rin pong ma-inspired yung ating mga plantitas na mahilig po talaga sa mga San Francisco. Ayan po. Dahil green po aking kapaligiran, so naghanap po ako ng something yellow. Something color na attractive. Okay? Samantalang naglagay din ako ng another San Francisco dito. Pinakita ko kanina para magkaroon po siya ng unique combination ng kulay. And then ipinasok ko na naman itong isa pa dito na San Francisco, ito pong spaghetti. Ayan. So ang purpose po niyan is para maibalanse po natin ang kulay or color combination. And then itong malaking space dito, ayan,
Sinasadya ko po talaga yan para magkaroon po ng malaking spasyo itong ating napakaganda na San Francisco para mabigyan po siya ng emphasis dahil isa po siya talaga sa mag-neutralize sa kulay sa buong area. But once again, ipinapaalala ko po ulit sa inyo na hindi po lalabas ang ganito kagandang kulay po ng ating San Francisco kapag hindi po yan matamaan talaga ng sikat ng araw. So sa mga plantitas na nais din pong mag-propagate o magtanim ng halamang San Francisco, i-consider po natin yung pwesto, yung location ng pagtataniman po natin na dapat po matatamaan po talaga ng sikat ng araw morning and afternoon para po ma-achieve po natin ang ganito kaganda po na kulay ng ating San Francisco. At isa pa po, ang San Francisco po ay kailangan po siya madiligan araw-araw lalo na kapag tag-init. Pag tag-ulan, wag na po natin siyang didiligan. Yun po ang isa sa sikreto para hindi po siya ma-dehydrate. Lalo pa kapag sa flower pot po natin tinanim ang San Francisco, kailangan talaga niya diligan araw-araw kapag tag-init. Dahil based on my observation, napakadali po talagang ma-dehydrate ng San Francisco kapag sa flower pot po natin siya itatanim. Pero kapag itinanim po natin siya sa lupa, so kahit hindi naman natin araw-araw didiligan yan, basta as long as buhay na po siya, kaya na po nito makasurvive. Pero pag gusto nyo po maging blooming kaagad ang yung San Francisco, abay, didiligan po natin araw-araw. So ito po yung isa sa napakaganda po na variety po ng aking San Francisco. Kaya tingnan nyo po ang kanyang dahon, napakaganda. Ibang klase rin ito mga kaibigan. Ito namang San Francisco na ito, habang tumatanda yung kanyang dahon, lalabas ang ganyang kulay. Yung white at saka green na napakaganda po talaga ng halaman na ito. So, isang taniman ko po yan dyan. 3 varieties din po yan mga kaibigan. Napansin nyo yan? Okay? So, ito yung the best para sa akin. Ito yung perfect combination ng kulay. Ito yung pangalawang varieties na isinama ko siya dito sa pagtanim sa napakagandang variety ng una kong ipinakita. And then ito yung pangatlo na naipakita ko na rin ito ahead of time. Pero ito kasi siya, hindi ito nawawala sa aking sa eksena ng aking pag-combine ng mga colors dahil napakaganda po talaga niya. Hindi po ako magsasawa at marami pong naka-appreciate dahil sa ganda ng kanyang kulay at hubog ng kanyang dahon. Isa ito sa aking paparamihin na variety dahil napakaganda po niyan. So ito na space na ito, wala itong tanim dati. Pero kalaunan I decided na taniman ko rin siya ng ganyan na variety na yan dahil napakaganda po. So yan po ang gagawin kong mother plant. Pero kahit mother plant po yan mga kaibigan, ipinlastada ko po siya sa tamang posisyon para hindi po tayo magsisisi pagdating ng panahon. Ayan, napakaganda po ng kanyang kulay. So, diretso po tayo dito sa kabila pang area natin. Ito, mayroon pa ako dito nga itinanim. So, itong dalawang varieties na ito, same lang po yan sa ipinapakita ko kanina, pero hindi po nawawala sa eksena yan. As I've said earlier, napakaganda po niya para sa ating landscape, para mabalance po ang ating color. Pero, naglagay na naman ako ng isa pang variety dito, nakakaiba din ang kanyang kulay, napakaganda ng kanyang hubog ng dahon, ng kanyang hugis ng dahon, shiny, shimmering talaga itong San Francisco na ito. Ayan, ito yung isa rin sa paparamihin ko na variety dahil kakaiba yung kanyang dahon, talaga pong classy siya, and then napakatingkad. Saka medyo makapal yung kanyang dahon, kaya isa yan sa nagustuhan ko. And then paikot tayo dito sa aking fortune plant. Ayan, para makita natin yung another set of San Francisco na ipinakita ko kanina. Ito yung tawag dito sa amin is spaghetti. Napakaganda po nito niya kapag lumaki siya, dumami yung kanyang mga dahon. Saka hindi basta-basta maglagasan yung mga dahon ng San Francisco na yan, guys. Yan po ang isa sa nagustuhan ko yan. Eto, tingnan nyo po ang color combination. So, hinaluan ko siya ng fortune red. Mayroon din tayong fortune na white. So, ang ganda po talaga ng dating ng resulta. Okay, satisfied po ako dito. Ito po yung look ng ating or ng aking landscape dito kapag nandito po kayo sa back portion. So, hindi pa po masyadong malalaki ang aking mga San Francisco dyan. By the time na talagang mag-aangat na yan,
tataas na po yung mga San Francisco na yan, dyan nyo po mapakita ang ating beauty. Okay, ito na po yung aking nilandscape pinapakita sa inyo kanina. So ito na atin balikan po yung ating nilandscape na ipinapakita ko po sa inyo kanina. So iba't ibang klase rin po ng halaman dyan. Meron tayong pandakake, may dwarf na santan, may happy plants, and kung ano pang mga halaman, may fortune. So tingnan nyo po yung dating ng ating San Francisco. And then tinabihan ko siya ng fortune na mapula-pula po ang kanyang dahon. So plus itong green na kulay ng ating pandakake. So ang ganda na para sa akin napakaganda po ng kanyang result. Ito po mga kaibigan, more than 1 year na po itong mga tanim dito mula na naitanim ko po ito. So meron akong late na itinanim, kaya mayroong mga tanim na hindi po sabay dito sa paglago ng nauna pong naitanim po natin. So sa mga plantitos na nais pong mag-collection o meron pong mga San Francisco sa kanilang pamamahay, ngunit hindi po ganun ka-blooming ang mga dahon nito, malamang po ay hindi po yan na aarawan talaga ng todo, kaya hindi lumalabas yung magandang kulay niya. And then baka kulang din po siya ng mga organic fertilizer. Ito po mga San Francisco ko dito, mga halaman ko dito, ina-applyan ko po yan ng mga organic fertilizer na ako mismo ang gumagawa. Okay, so meron akong ina-upload ng mga video regarding kung paano po ba gumawa ng organic fertilizer para dito sa ating mga halaman. Tingnan niyo po ang aking San Francisco dito sa harapan ng aking pamamahay. So ito na po yung area kung saan plastada po ito sa harap ng aming pamamahay. Naglagay lang po ako ng ilang pots dito ng San Francisco. Ito pong isang pot na ito, 3 variety po ng San Francisco yan ang aking itinanim po. Okay, tingnan nyo po, 3 po yan ang itinanim ko dyan. Then ito yung naging resulta niya. Ito naman po, isang variety lamang po yan, pero 3 pots yan din. The more kasi mas maganda yung ano niya, yung effect ng ating halaman ng San Francisco kapag marami siya sa isang variety katulad niyan. So ang ganitong klase ko po, marami po yan. So as I've said earlier, kapag ako ang mag-propagate, pag gusto ko yung halaman, dinadamihan ko talaga yung pag-propagate niyan. Okay? So now ay nag-enjoy po kayo sa ating munting presentation, sa aking pagpakilala sa inyo sa aking mga collections po ng San Francisco. Actually, hindi naman ito masyadong rare ang aking mga San Francisco. Mas marami pa pong rare na San Francisco na mas maganda pa po dito. Ito, kung ano lang po yung available dito sa amin, yan na lang din po ang aking pinalago or ini-enhance para naman po mai-preserve ko yung mga San Francisco na ito na napakaganda po. So maraming salamat po sa inyong walang humpay na pagtutok, pagsubaybay ng aking YouTube channel. So for your comments, paki-write down na lang po sa comment section, and then pag nagustuhan nyo po itong aking presentation na ito, you may share it to your friends, and of course, paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel and paki-click po ng ating notification bell para anytime na may mga panibago po akong i-upload ng mga video, ma-notify po kayo. So far, yun lang mga pinakahuling kaganapan dito po sa aking mini garden. Maraming salamat. Ito po ang iyong lingkod, si Kasamang Bern, na nagsasabing ang buhay minsan masaya, minsan masalimuot, pero patuloy lamang tayo na lalaban para sa ating kinabukasan. Maraming salamat and God bless us all.